parang mag-validate pa ng content sa artist. Kasi since it's related din po sa psikolohiyang Pilipino and I can give comments siguro, pero I think dapat sa department ninyo yung gano'n. I think dapat dumadaan sa department ninyo yung validation. Tama mo. Tumatanong si Sir, tama daw. okay. Sige po, sir. Thank you so much po. Yan lang po yung expect. Sabi nga nila, take the risk or lose the chance, no? Okay, so kami naman po, habang nagkakaroon po kayo ng diskusyon, marami na po kami na-collect ng mga questions mula po sa ating mga mag-aaral. So, ito yung mga katanungan po nila. So, paano mo masasabi kung psikolohiya ay tama para sa'yo kung hindi man naiintindihan ang sarili mo? Understanding the self. Well, maraming pumapasok sa psychology kasi gusto nilang intindihin yung sarili nila, di ba? I'm sure marami sa atin dito na pumasok. Ako rin mismo, pumasok sa psychology kasi gusto kong maintindihan yung sarili ko. And that's okay, I think. Psychology is such a great way to understand yourself. Thank you po. So, next question naman po. So, what steps can we take in order to effectively apply appreciation for nature, science, and psychology in the context of Filipino culture? Kilala niyo ba si Celine Murillo? Familiar pa kayo sa work niya? Ano naman siya, nature storyteller. Alam ko kilala din siya sa TikTok eh. Gumagawa din siya ng mga videos, mga short documentaries po sa mga native plants, mga native trees. Yung babae na lagi nagkikwento about, itong halaman na to, ganyan. Yeah, biodiversity siya. Sa kanya ko natutunan yung term na sari-buhay. Na sari-buhay pala is yung Filipino ng biodiversity. So, sobrang tight, nagkwentuhan kami, actually nirecord namin, in-upload ko siya online. Nagkwentuhan kami tungkol sa connection ng biodiversity at saka ng psikolohiyang Pilipino. Kasi ang daming connections. Ang daming mga folk practices, mga traditions na... Hello? Ang daming mga folk traditions na sobrang connected sa biodiversity. Kasi sustainable ang mga folk traditions natin. An example for this is yung lapat system, which is when bibigyan nila ng panahon para hindi anihin ang isang lugar, tapos para mag-regenerate yung lupa. Meron din akong pinuntahan na parang event na nagsasalita, nag-uusap din, nagkikwentuhan yung mga indigenous leaders. Ang sabi nila, pag nag-aalaga daw tayo ng biodiversity, ba't natin hinihiwalay ang tao sa lupa? Ang ginagawa natin, binabakura natin yung lupa para hindi siya galawin. Pero yung mga katutubo natin, mga kasama natin, inaalagaan yung lupang yun. Kasama ang tao sa pag-alaga ng lupa. So yun, sobrang connected ng katutubong psikolohiya sa biodiversity. At kung gusto niyo maging scientist in the future, ang dami-dami ding kaalaman ng mga albularyo na pwede ninyong pag-aralan. Kaalaman nila tungkol sa katutubong halaman, kaalaman nila tungkol sa mga katutubong gamot. Meron na nga mga pills na dine-develop mula sa mga indigenous medicine. I think yung recent was gout yata or diabetes medication na galing sa mga halamang Pilipino. So, napaka-interesting din ng ganong klaseng study. Ay, salamat po. So, another question, paano namin sisimulan na i-introduce ang topic ng psikolohiya at konsepto ng mental health sa mga hindi masyadong bukas ang isip? Hindi naman sa hindi bukas ang isip ng mga tao. Baka iba lang yung pagkakaintindi nila. So, tanungin niyo sila kung anong pagkakaintindi nila sa mental health. Ano ba ang mental health para sa'yo? Ano ba yung kaginhawaan para sa'yo? So, imbis na papasok tayo sa isang komunidad na sabihin natin, psychology major ako, alam ko to, alam ko yung mental health, depression, anxiety. Hindi, tanungin mo sila, ano ba yung mental health sa'yo? Alam mo ba yung karanasan ng depression, anxiety? Mahalaga ba yun sa mental health mo? O baka iba yung karanasan nila, baka iba yung understanding nila. So yun. So, lahat naman tayo tao. So yung karanasan natin,
bilang tao ay pare-parehas naman, iba lang yung tawag natin. Isang katanungan naman po ulit, pagsasama ko na lang dun sa nagtanong kanina. Unang-una po, totoo nga po ba ang mga multo? At mayroon po ba kayong personal experience of the paranormal or unexplainable? Okay. Pag sinabi nating katotohanan, Ayun na. Ayun na. alam mo, nung nagbigay din ako ng talk sa sa UST naman, tapos mga kasama ko din mga indigenous leaders. Tapos yung mga pinag-uusapan namin, ganito rin, mga spiritual, mga kapwa, and so on. Sabi nila sa akin na kailangan daw mag-alay muna kasi meron talagang duwending ng gugulo kapag ito yung pinag-uusapan. Technical difficulties yung nangyayari, so ito, namamatay yung mic kasi ayaw nilang magsalita yung tao, or hindi gumagana yung PowerPoint or whatever. So, ang ginawa namin doon sa sa UST, yung nangyari sa amin, yung unang speaker, hindi gumagana yung PowerPoint niya, kasi hindi gumagana yung laptop. Kahit na, connected naman, hinanda naman nila beforehand. So parang 30 minutes kaming naghihintay, until finally, isa sa mga indigenous leaders, tumayo siya at ginaid niya yung buong hall sa isang kanta, sa isang indigenous chant na parang, oh mga anito dyan, ano lang po, nag-uusap lang kami, makikiraan lang kami, ganyan-ganyan. Yun yung mga kinikwento niya. Tapos, wouldn't you know it, gumana bigla yung presentation ng tao. So, ito yung mga masasabi ko na, okay, hindi ko ma-explain yun on a scientific level, pero parang may something doon. So, pag sinabi natin totoo para kanino, yun yung tinatanong natin. Karanasan mo ba yun? Kung karanasan mo yun, magtaka ka na. Bakit nga ba ganun yung nangyayari? Baka may explanation. Baka naman nagkataon lang na sira yung wiring o whatever. Pero bakit nangyari at that time? So yun yung mapapaisip ka. So yun lang. Okay, napakagandang sagot po, no? May gusto po. Ayun, sir. First and foremost, Sir Carl, thank you for that very compelling and wonderful talk and very insightful. If I am not mistaken, sir, it was in the 1970s kasi nung Psikolohiyang Pilipino was actually developed. And it was also during that time when Pantayong Pananaw, Pilipinolohiya, and Psikolohiyang Pilipino were actually developed at the same time. Of course, thanks to Zeus Salazar, Prospero Cobar, and Virgilio Enriquez, sir. And during that time, they were so purist when it comes to the language used to these indigenous studies. And then there was a turning point, particularly in Psikolohiyang Pilipino, where we shifted in the use of language. Of course, we have Rogelio Pepua, na English na siya kapag nagsusulat po ng studies about Psikolohiyang Pilipino. I was just wondering about your insights, probably, or opinion, when it comes to the shift, when it comes to, in relation to language, and its implication in our study at pagpapalawak pa sana ng kaalaman natin patungkol sa Psikolohiyang Pilipino. Okay, thank you po, sir. Napaka-interesting na usapan yung language kasi sa mga taong papasok pa lang sa Psikolohiyang Pilipino, siguro yun yung isang nakakatakot. Parang, kailangan malalim yung Tagalog ko? Kailangan ba makata ako magsalita? Actually, nagtatagalog lang naman ako kasi yun yung mas madali sa akin. Mas madali lang sa akin mag-explain ng gano'n. Pero pwede naman siya i-explain in English. So, language, what it is, these are ways of explaining things. They're connecting us to culture. Kaya wala tayong salita para sa snow sa ating wika, kasi wala namang snow dito. Pero madami tayong salita para sa bigas, palay, kanin, and so on, tutong, bahaw, and so on. Kasi mahalaga sa atin yung ganong karanasan. So language really, lahat ng mga salita are just symbols for shared experiences. Ngayon ito yung karanasan natin pag sinabi natin yung salitang kapwa. Sabihin natin, yung kapwa, Tagalog naman yung kapwa. May ganun ba sa karanasan ng ibang Pilipino? I would say na yung kapwa
ay karanasang pantao. At kung hindi man natin wala mang exact translation, doesn't mean na hindi siya totoong experience. Actually, meron sa pananaw ko lang, merong translation ng kapwa sa African languages, which is Ubuntu. Ubuntu means I am because we are, which is very close to the concept of kapwa. So masasabi ko lang, sa paggamit ng wika, gamitin natin ang mga salitang naiintindihan ng tao, ng mga kausap natin. Kaya I try as much as possible, kung ang kausap ko, Bisaya, or Hiligaynon, sinusubukan kong tingnan, ano yung equivalent sa language mo? Ano yung explanation nun sa language mo? So yun naman po, I think that language is just a tool to express shared humanity. Pero yun nga, ang dami ring wikang nabubura kasi tinanggal na rin ang mother tongue, di ba? Ang dami na rin mga wika na binubura at kasama sa mga wikang yun, ang mga karanasan ng mga tao na nagsasalita ng ganun. Nabubura din ang kanilang karanasan. So yun, mahalagang itago ang languages natin. Yung mga wikang pambansa natin, we have, I think, almost 200 languages sa buong Pilipinas. Mother tongue, nawawala na rin. Okay, so salamat po, sir. Parehas pa sila, magkatukayo sila. Mark Lawrence saka Carl Lawrence, no? Ayan, so meron po tayong katanungan dito, banda. Lorenzo, pero walang upo. Siya daw ulit. Magtatago na lang po. Hello po. Bale, since na-mention niyo po, di ba, parang focus niyo po is yung spiritual, ano po. May explain po ba ng psikolohiyang Pilipino yung mga aswang po? Kasi di ba po, usually po, pinatatakot po sa mga bata na kapag makulit ka, kukunin ka ng aswang sa gabi. So, may explain po ba yun ng psikolohiyang Pilipino? Ako meron akong explanation, pero hindi siya formal explanation. Ang mga ginagawa natin sa folklore is ini-interpret natin siya batay sa karanasan natin bilang tao. Ano ba yung aswang? Yung aswang is yung parang monster, di ba? Pero anong klaseng monster siya? Ang aswang nag-shape-shift. So mukha siyang tao, pero hindi mo alam na aswang pala siya, nangangait pala siya na ibang tao. Di ba ganun yun? Ganun yung aswang? So nagkakaintindihan na tayo. So maaari kaya na ang interpretation natin sa aswang ay mga taong hindi pa natin kilala. Ang mga hindi kapwa, mga strangers. Mga taong hindi nakakaintindi sa gawin natin. Yung mga kakaiba, yung mga dayo. Sabihin natin, aswang siguro yan. Kasi hindi mo siya kilala eh. Kaya pag kumakatok tayo sa pintuan, tao po, sinasabi natin, tao ako, hindi ako aswang. Tao po, hello. Tapos meron tayong karanasan, alam nyo ba, na yung mga panlaban sa aswang. Alam niyo mga panlaban sa aswang? Bawang, yung mga ganun, asin, kalamansi, ginagamit din yung kalamansi. Hindi ba parang ingredients to sa pagkain? Sa mga kinakain natin? So pwede kaya natin sabihin na ang aswang ay yung taong hindi ina-accept yung pagkain natin. Pag nag-o-offer tayo, kain tayo, tapos sabihin natin, hindi, ayoko. Ay, aswang siguro. Diba? So, pwede kayang ganun yung interpretation natin na yung aswang ay yung stranger na hindi pa natin kilala, hindi pa siya kapwa. Okay, so meron naman po tayo isang katanungan. Very interesting yung topic natin ngayon. So ito po yung meron po siyang katanungan. Good morning po. Ako po si Paulina Manalo from 020. 202! Na-mention nyo po kanina yung telepathy habang naka-flash po yung mga books na sabi nyo pong parang nakuha po ng interest nyo. Sabi nyo po pwede pong ma-practice yung telepathy. Pwede nyo po bang pa-explain paano po siya naging possible po? Okay. Ang explanation ko dyan sa psikolohiya Pilipino naman ay yung karanasan natin ng kutob. Naka-experience ba kayo ng kutob? Yung parang may mangyayari. Or parang feeling mo tatawag yung kaibigan mo, tapos tumawag nga siya. Or parang pag may kakatok sa pintuan mo, tapos, si ano siguro yan? Tapos pagtingin mo, yan na siya. Tapos ito pa yung isang karanasan. When you're in public, tapos parang feeling mo may nakatingin sa'yo, tapos pag titingin ka, meron nga nakatingin sa'yo.
So lahat ng mga ito ay extrasensory perception. Lahat ng mga ito ay explanation ng mga bagay na parang meron tayong sense na hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan, hindi mo naririnig, hindi mo naamoy, hindi mo nalalasahan. Pero may something, may nasa-sense ka. Yun lang yung telepathy. Hindi siya yung tulad sa pelikula na parang talaga makikita mo ng vision or something. Yung telepathy ay parang kutob natin sa ibang tao. Minsan nakukutoban natin, kaya makinig kayo sa mga kutob ninyo ha. Minsan nakukutoban natin yung mga tao na parang masama yata yung balak nito ha. Parang masamang tao ito ha. Pakinggan niyo yung kutob na yun kasi merong something na hindi ma-explain pa ng conscious mind ninyo pero naiintindihan ng subconscious ninyo na pinapakita niya na sa'yo na may feeling, may something dito, hindi mo pa ma-explain, hindi mo pa mabigyan ng salita. Pero yun. At yun lang yung telepathy. And even in therapy, yun lang yung pagpapalalim ng karanasang pantao. Pag kilala mo na, if you've ever been in therapy, pag kilala mo na yung client mo or yung therapist mo, minsan, nagkakaroon ng tinatawag na transference. Transference is a psychological term naman, psychoanalytic. Yung transference is kapag parang nagko-connect na yung mind niyo in such a way na I'm treating you as if you're my child or my father or something. May mga ganong experiences na parang nagko-connect na kayo ng mind. So ang daming nangyayaring telepathic experience. You can call it hyper-empathy or whatever, intuition or what. Sa Bisaya naman, merong term na similar sa kutob, which is kulba. Parang ikulbaan ko. Parang may feeling na, may something. I can't explain it. Pero daw, may harap, may something. Ayan. So yan yung ito yung mga examples of telepathy in everyday life. Lalo tayo mga Pilipino, madali tayong makiramdam, di ba? Nakikiramdam tayo. Ayun, yun lang yun. Hindi siya sobrang intense na superpower. Pero if you really listen sa kutob mo, mapapansin mo na parang tama siya most of the time. Most of the time. Because it's part of the functions of your mind. Ang galing, no? So, ayun, Wait lang. Pero pwede mo talaga siya i-train. May mga apps na pwede mong gamitin. Meron talagang mga tests. As in, may app na dinevelop sa US to, pero may app na dinevelop na parang 4 boxes siya, iba-ibang kulay, tapos huhulaan mo kung nasaan yung picture. The more you train that, the more you listen to your intuition, parang meron ding meter sa gilid, may kita mo, am I guessing it more than the chance amount? Or am I just within chance? Kasi may percentage yan eh. Magtanong kayo sa mga statistic professor nyo, may percentage of where something, you do it enough times, you're guessing by chance, pero meron ding opportunity na you're guessing more than the percentage that would be considered chance. Na baka may ESP ka na, extrasensory perception. So yan, may mga ganong klaseng training na pwede nyo gawin. Free lang naman siya, pwede nyo gawin siya. Kung matyaga kayo, train nyo siya everyday. Pero this is a more scientific approach. I would say just listen to pakinggan mo lang yung kutob mo. Salamat po. Mag-quiz tayo mamaya. Ito po, bilang professor, sa tingin niyo po ba pwedeng maging asignatura sa general education ang psikolohiyang Pilipino? Nang sa gayon ay magkaroon ng mas malawak na kaalaman ang mga kolehiyo sa ating pagka-Pilipino, lalo na sa pagkawala o decolonize sa impluensya sa atin ng mga sumako. Okay, I don't think na dapat, honestly, medyo weird for me to say kasi nagtuturo ako ng psikolohiyang Pilipino, but I don't think na dapat hiwalay siyang subject. I think it should be part of each subject. I think it should be integrated in all of our subjects. Kapag nagtuturo ng biology, pag nagtuturo ng natural science, dapat may element ng folk practices. Dapat may element ng folk biodiversity. Ano yung tinuturo ng mga katutubong mamamayan. At meron din siguro sa ibang mga lugar, sa languages and so on, all of this dapat integrated talaga. Hindi lang sa ethics. Alam kong merong ethics din sa general education. Ginagamit din nila yung utang na loob, hiya, pakikipagkapwa. Pero hindi lang siya ethics eh. It should be part of all subjects. It should be inclusive. Okay. Then, ito, very relevant po siya sa society natin ngayon. So may nagtanong po,
what is the psychology behind pakikipagchismisan mentality or culture of Filipinos, if meron man po? So, marami tayong mga indigenous ways of communicating. Tinuro ito ni Dr. Melba Magay. Meron siyang ilang mga paraan ng paano tayo nakikipagkwentuhan sa ibang tao. So, explain ko lang sa inyo. Hindi lang tayo direct makipag-usap. Meron din tayong indirect ways of talking. An indirect way of talking, an example would be pahiwatig. Yung nagpapahiwatig ka. Yung parang, uy, parang ang sarap niyo, no? Patikim nga. Parang ganun, uy, alam ko yan eh. Masarap yan pag nilagyan mo ng ganito. Pahiwatig yun. Yun ay example ng indigenous communication. Another example of indigenous communication is pasabi. Uy, pasabi naman. Pasabi sa kanya. Kasi hindi kayo nag-uusap kasi nag-aaway kayo or what. Pasabi na lang sa kanya. Ganyan. Bilin is another way. Yung pinaka-direct siguro natin na hindi pa confrontational is pagtapat. May itatapat ako sa'yo. Yun ay isang, hindi siya necessarily confrontational, pero honest siya, very direct. So yung pag-chismis natin, pag-chismisan natin, ito ay isang bahagi ng ating communication styles. Communication style siya kasi nakikipagkapwa tayo. We trust people more pag may nalalaman tayong karanasan. Kahit sa research, sa indigenous research, sinasabi at tinuturo sa indigenous research na kailangan kilalanin mo muna yung tao bago ka humingi ng impormasyon. Hindi lang yung basta-basta nagde-data collection ka lang. Kilalanin mo siya, palalimin mo yung relationship mo sa kanya. Makipag-chismisan ka sa kanya, essentially. At doon lumalalim yung impormasyon. So may element of trust sa ganun. Okay, alam niyo na ang psychology ng chismis, no? So ito, another relevant issue na naman po sa society natin. Ang sabi po sa katanungan na ito, hindi naman lingid sa kaalaman natin na sa kahirapang dinadanas ng mga Pilipino, madalas nilang isinasantabi o hindi binibigyan ng importansya ang kanilang mental health. Kaya para sa ilan, tuwing kailangan nila ng makakausap, gumagamit sila ng artificial intelligence upang mag-rant o mag-vent at minsan ay humanap ng therapy. Ano pong opinion nyo tungkol dito? Okay. Hindi ko kayo i-judge. Una-una, kung gumagamit kayo ng AI. I understand na gumagamit tayo ng AI kasi ito ay solusyon sa problemang panglipunan. Gets naman. Pero intindihan din natin na yung AI, ang ginagawa lang niya, ay sinasabi niya sa'yo kung ano, binabalik lang niya sa'yo yung alam mo na. So it just regurgitates information. Regurgitates as in sinisikmura lang niya, balik sa'yo kung ano yung alam mo na. So, para magkaroon ng magandang response sa AI, dapat magaling ka rin mag-prompt. Pero yung pagpo-prompt, yung kaalaman ng pagpo-prompt, nakukuha mo lang kapag naiintindihan mo yung sarili mo. So, kung hindi mo rin kilala yung sarili mo, tapos mag-AI ka, hindi rin malalim yung ilalabas ng AI sa'yo. Kailangan mo ng therapist. Pero yun yung dapat nating intindihin sa AI therapy. Pero hindi ko sinasabi na dapat sa therapist ka lang and so on. Sa kaibigan, bakit hindi? Bakit hindi sa kasama, sa pinagkakatiwalaan? Merong isang model of therapy na tinatawag na pagdadala model. Lahat tayo, pwede nating subukan ngayon na parang medyo mag-reflect din tayo sa sarili natin. Meron tinatawag na pagdadala model. Lahat tayo may dinadala. Minsan, hindi natin alam kung ano yung dinadala natin, pero nabibigatan tayo. So, bahagi ng therapy na yon ay intindihin mo, ano ba dinadala mo? Ba't mo siya dinadala? Expectation sa magulang? Or mga bagay na hindi mo ma-explain sa ibang tao? Mga bagay na secret sa'yo? Ano yung dinadala mo? Intindihin mo muna yun. Pangalawa, saan mo siya dinadala? Ano yung paraan at saan yung patutunguhan mo? Intindihin mo yun. Pangatlo, anong mangyayari pag nadala mo na siya doon? So yun lang naman, parang ganung klaseng reflection, self-reflection, kahit na mag-journal ka lang, intindihin mo lang, ano may dinadala mo at bakit mo siya dinadala. Nakakatulong na yung ganung klaseng paraan. At kung may dinadala ka, meron ka bang nasasandalan para mahingahan. So yun lang yung pagdadala model, hindi mo kailangan maging therapist, pwede ka lang maging mabuting kaibigan para intindihin yung dinadala ng kapwa. Yun lang naman. Parang hindi mo na kailangan ng AI kasi yung AI minsan, alam naman natin na plagiarism machine ng AI. Ginagawa lang naman niya is kumukuha siya ng information online at yun yung pinagtitrain sa model na yun.
At para gumamit ng AI, marami rin nawawalang resources. So, sa tubig, sa lupa, and so on. So, yun. And as always, napakaganda po ng mga kasagutan ni Sir. Konting katanungan na lamang po, no? So, paano po natin malalaman which part ng ating culture or tradition ang dapat i-preserve and yung mga dapat i-unlearn? Ang hirap din maging prescriptive, no? Ang hirap sabihin na parang toxic to, ganyan. Ang gusto natin tanungin, bakit nga ba toxic ang mga bagay na ito? So siguro ang naisip natin, toxic values. Ba't tayo magbavalue ng bagay na toxic? Isipin natin yun. So kung may toxic value, ibig sabihin dapat, meron din siyang, actually oxymoron nga yung toxic value. Paano naging value isang bagay na nakakasira, nakakalason? Diba? So, bakit naging toxic ang mga values tulad ng hiya, pakikiramdam, pakikisama? Ba't siya naging toxic? Kasi ina-expect, sabi ko kanina, ina-expect na nagkakanya-kanya tayo. Ina-expect na we have to survive on our own. Ginhawa ko ang uunahin ko. Hindi ko na iisipin na ibang tao. Because if you're trying to survive in a hierarchy, in a way na dapat ikaw yung nasa taas, pag meron kang dinadalang ibang tao, mahihirapan kang gawin yon. Kaya toxic ang hiya, toxic ang utang na loob. Tingnan natin ang salitang utang na loob. Ito ba ay utang ng loob? Meron ba tayong inuutangan? O utang siya dahil hindi naman pagmamayari ang loob? Kalooban ito na pinagkakaloob sa atin at binibigay natin ang kusang loob. Para magkaroon ng karapatan ng sino man, kailangan meron tayong pananagutan sa kapwa natin. Sino may pakialam sa karapatan kung wala tayong pananagutan sa iba't ibang tao? Hihingi tayo, oh, respect my rights, pero wala tayong obligation sa kanila. Parang kakaiba yata yun. Kailangan alam natin na may pananagutan din tayo sa kapwa natin. So, recontextualizing, parang pagkakaintindi muli sa ating kultura, yun ay mas mahalaga. Hindi sa, ito mabuti, ito masama. Hindi naman sa ganung pagkakategory, pero sa pag-iintindi na bagay pa ba siya sa karanasan natin? Naiintindihan ba natin siya? So, meron daw po dito gusto Uy, go lang ha. Kung meron kayong mga katanungan, go lang. Very interesting daw po kasi ang topic, kaya napapatanong talaga sila. Good morning po. I am Hoan from P102. So, if earlier po you explained that telepathy to be explained with kutog. So, sa ano naman, extrasensory perception, how do we explain that? Does the existence of that perception prove the existence ng mga supernatural occurrences? Interesting. Okay. Sige. Meron nagkakaroon ng studies. Alam niyo ba kung ano yung isang medium? Alam niyo ba kung ano yung medium? This is a person who can supposedly talk to spirits. Diba? So parang, nandito yata yung lola ni ganito ganyan. So that's a medium. Kasangkapan siya. Merong ginawang meta-analysis, which is just a fancy word of saying na kinolekta lahat ng studies, tingnan kung may sense ba yun. Merong ginawang meta-analysis tungkol sa mga medium at pinakita na meron ngang posibilidad na may kakayahan sila na kumuha ng impormasyon. Ngayon, ang tanong is, kumukuha ba sila ng impormasyon dahil meron ngang espiritu or dahil may telepathy sila? Gets ba? So does it explain na meron ba talagang multo na nagkikwento sa kanila ng mga ganun? Or meron lang silang ability to sense kung anong iniisip ng ibang tao? Kasi ba lalapit ka sa medium, o gusto ko po kausapin yung lola ko, gusto ko po kausapin yung lolo ko. So pwedeng ganun. Pero kung gagawin nating mas parang scientific pa, merong perception sa consciousness. Consciousness is yung mismo diwa ninyo, yung inyong awareness of what's going on in the world. Kung i-imagine na natin ito, iniisip natin lagi na yung consciousness mo galing sa utak, di ba? Dito nang gagaling lahat. What if hindi siya nang gagaling sa utak? What if yung utak mo ay parang cellphone, tapos yung consciousness ay parang wifi? Na sinishare natin lahat ng internet na to, pero nare-receive lang natin sa ating gadget, which is yung utak natin, yung mind na, yung brain natin. So that could be an explanation of extrasensory perception na kaya tayo nakaka-experience ng mga kababalaghan, telepathy, kutob, ay dahil nagko-connect tayo sa parang mental internet na tinatawag. So, kakaiba, no? So ito yung mga nasa frontier ng consciousness studies. Kasi kahit sa physics,
if you go to the deepest level, sa pinakamaliit na bagay, sa mismong particles, hindi na sila nag-i-interact. Nag-i-interact lang sila, depende sa pag-observe mo sa kanila. So nakaka-apekto yung mismong tumitingin sa particle na yun, sa pinakamaliit na bagay. So actually, yung mga paghihiwalay natin sa tao, sa kabilang tao, sa ako, at saka yung upuan, actually wala siyang hiwalay. It just seems that way because it's a pattern. But on the deepest particle level, lahat ng bagay ay connected in some way. So ganun. So medyo ano na yan, medyo umabot na sa quantum physics, quantum mechanics, tsaka tinatawag sa consciousness studies na post-materialism ang tawag. So, yeah. Ano na yun, medyo intense na yung mga ganun, umabot na nagiging mystical na yung mga pag-usapan. Pero it's still scientific. Sobrang interesting. Okay, so siguro last 2 questions na lang po, no? Bilang isang estudyanteng Pilipino na nag-aaral ng psikolohiya, ano-ano ang mga maaari kong gawin para maipalaganap ko ang psikolohiyang Pilipino at magamit ito sa aking kinabukasan bilang isang psikologista? Actually, I should ask you. Kayo ang dapat tanungin ko tungkol sa question na ito. Kasi kayo rin naman yung magdadala sa kanya. Gamitin ninyo sa mga papers ninyo, sa mga research ninyo. Ikwento ninyo sa mga tao kakilala ninyo. I-share niyo online. Whatever it is, follow niyo ako sa Instagram. Tapos i-share niyo yung mga pinagsasabi ko. Tag niyo ako. Sikadiwa. So it really is just about mainstreaming. Kasi hindi pang mainstream na ang psikolohiyang Pilipino. Kahit na 50 years na siya, actually 50 years this year, hindi pa masyadong mainstream. Kailangan pang ipakilala sa mga tao na meron pala tayong sariling natin. Ayun. Okay, then, second to the last question po. Sorry po sa mga ibang hindi na sagot, no? Pero, how do we distinguish if what a client needs is a psychologist or an exorcist or albularyo? Interesting, very interesting question. Meron ako nabasang paper recently na napang-nerd na, dami kong binabasa. Meron ako nabasang paper recently na yan exactly yung tanong nila tungkol sa mga taong sinasapian. So, ang pinag-aaral nila is ano ang tingin ng psychologist, ng pare, at saka ng albularyo sa mga taong sinasapian. Iba-ibang explanation nila. So, ang akin lang, kung ano yung explanation na nag-make sense sa'yo, na nakaka-cure sa karanasan mo, doon ka pumunta. Kahit din naman yung mga Sorwano at albularyo, sasabihin nila, alam mo, pumunta ka muna sa doktor, tapos pag hindi ma-explain ng doktor, sa akin ka pumunta. Parang ganun. So may ganun silang pagtingin. So akin lang, kapag meron kang karamdamang sa kaisipan mo, whatever, depende sa'yo kung ano yung mas malapit at mas mahalaga sa kultura mo. Siyempre, meron akong bias sa psychology, pero ako yun. Really depends. Sometimes, kaya na siyang sagutin ng isang ng pare or spiritual director. Minsan, kaya na siyang sagutin ng coach ninyo, or ng counselor, or ng guidance counselor, or ng kaibigan. Lalo na kung magaan lang naman yung karamdaman. Pero syempre kung sapi na ito, iba na yun. Mas malalim na karamdaman. Okay, ito na po yung last questions. Medyo hindi na daw po related. Pero, medyo familiar daw po kasi kayo. Tapos, inisip po nila, if kaano-ano niyo po si Vico Soto. Hindi ko siya kamag-anak. Na-meet ko lang siya once. Yun lang. Actually, marami yung nagsasabi. So, natutuwa naman ako. Buti na lang mabuting tao. Okay, sir. So maraming salamat po sa pagsagot ng mga aming katanungan. Pati po yung sa mga